ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:02 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot muli sa massive watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapiktahan ang ilang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Ding kabaan bahin sa kalibutan nagahatag kami sa katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa isa namang edisyon sa pagpangalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Ano ko karon sa Lunes, Oktubre 3 na kita, tuwing 2025. Mabiyan, ini na ang labing kadwa sa apatanan ka Lunes karon nga bulan sang Oktubre tuwing 2025. May ko po ninyo, tugtob alas 9:55 sa bunga aga, kung inyo alagad JP Herbas. Sa itong mga sukit tagpramati all over Western Visayas, probinsya sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Kinatami atuman mga biyan sa isa ka ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang atong pagpangalagad mapatian on air and online, live kita sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Suman sa ating official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa mga sugod tagpalamati naton sa mga merkado publiko, mga pampubliko nga salakyan, at sa inyong pamati sa inyong mga puloyan, mayong aga gid sa inyong tanan. Mga pagpalagad subong iyang aga, kung naton nga malabot mga biyan ang P-Box La Carlota para hibaluon mga biyan mga updates kay ila sa nga tipo sulod sang pagtayog sang magnitude 5.8 na linog sa Cebu kag masobra magnitude 2 nga linog sa Cadiz City subong iyang aga. Ibaloon man natin mga biyan ang epekto sini sa kanlaon. Isa man sa ginabantayan karon sa aton sini nga P-Box. Sa bahin sang Bacolod mga biyan, suspendido na ang klase sa mga bulutuan sa tanan nga level kag mapapribado man o kung pampubliko nga mga eskwelahan. Karon naman sa nagligad nga Biyernes, kasunod naman sa nanging pagtayog dito sa Davao Oriental. Yung suspindiman ng klase sa nasabit na syudad, including diri sa syudad sang Iloilo. Sa piyak sang suspension sang face-to-face classes, gininggan nyo naman ni Bacolod City Mayor Grega Sataya ang tanang nabulutuan na mag-shift sa modular distance learning at maghatag sang performance task at projects agud masiguro nga malabot sa gihapon ang mga learning competencies.
Samtang pilaman ka mga syudad sa Negros Occidental ang nag-suspende na mga biyan sa klase subong iyang Lunes. That includes the city of Bago, headed by Mayor Mayet Havillana Lao. Samtang mabiyang sa latest nga update sa PBooks, ang magnitude 6 nga linog nanging magnitude 5.8 na lang. Pagpila ka lugar sa Western Visayas lakip na sa Negros Island region nakabatyag sang sining nga pagtayog. Intensity 4 Intensity 5 mga biyan sa Escalante City sa Negros Occidental. Intensity 4 sa Iloilo City, Rojas City, kag Pontevedra Capiz. May intensity 3 sa Bago City, Cadiz City, Himamaylan City, San Carlos City, Calatrava, Don Salvador Milito, Enrique Magalona, Isabela, Manapla, Murcia, Tulpandan, sa Enrique Toboso, Canlaon, sa Negros Oriental. Pag intensity 2 naman sa Bacolod City. Balo na itong mabayan sa hindi lamang madugay ang mga panugyan sa PBooks. Pero ang Office of Civil Defense mga biyan nagpalabot na sa pila ka mga pahanumdom kung ano ang kinahanglan na obrahon after o kung pagkatapos ang linog. Tip sa mga mahimo obrahon sa tiyon nga mayaras ang pagtayod, ang pagwa sa inyo sa mga building until advised that it is safe to return. Especially sa mga high-rise building natin, mga condominium units, hotels, malls, mga bulutuan, kangay sa mga high-rise building. Ito may mga iba diya nga mga eskwelahan na lapot sa 5-6 kapanalagan ang ila sini nga mga building. I-check man kung may mga damages sa tubig, kag electrical lines, kag gas o kung LPG leaks. Kung ikaw naman nagapuyo sa mga coastal area na mayara sang threat o kung pamahog sang tsunami, hilayon nga mag-evacuate sa mas mataas na lugar. I-check naman ang mga spills o kung pagtaga sa mga toxic kag flammable na mga chemical. Dapat man may assess ang inyo sa mga kawalingon kay pag-iban pa ng mga injuries. Provide first aid kung kinahanglanon. Kaya i-prioritize sa mga kinahanglanon sa mga older persons, kung mga tigulang, mga lolo kag lola naton, mga nagabusong PWD kag kabataan. Nagpanugyan din sa aton sining OCD mga biyak. Let's participate sa mga ginahiwat nga mga simultaneous earthquake drill. Especially sa mga bulot klasihan o kung mga bulutuan nga masami nagahiwat sang sini nga mga earthquake drills. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:11 na sa aga. Sining oras mga biyan, magatuwa kita sa latest naman na update gikan sa DSWD Negros Island Region. Ahensya nagpadala sa water treatment kag water tanker sa Davao Oriental. Para idulong sa aton ang detalye sa balita, kuhaon naton ang live report ni Lodi Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Report. Lords, good morning. Lords, good morning. Nagpadala no sa water treatment kag water tanker ang DSWD Negros Island Region sa Davao Oriental bilang bulig sa mga naapektuhan sang linog. So ginpadala ini no sa DSWD NIR Disaster Response
Management Division o kung DRMD ang water treatment unit kag water tanker halin sa La Carlota City padulong sa Davao Oriental para nga maghatag bulig sa mga naapektuhan naton, especially sa mga internally displaced persons naton dito sa Davao Oriental. Tinutuyo si Nilons no nga maghatag sa malimpyo nga tubig kiti aside sa water tanker may water treatment man inino nga dala or ginpadala dito sa Davao Oriental. Ang deployment na tigayon inino pinaagi man sa bulig sa CSWDO La Carlota, City Health Office La Carlota kag sang mga driver man halin diri sa aton sa DSWD Field Office 6. Madumduman sang aton nga mga tagpay malamati no nga nagluntad or may nagluntad nga linog sang October 10 or 7.4 magnitude linog sa Davao Oriental Lodge. So ginahulat naton no, ginatingwaan naton malabot Lodge si DSWD NIR Regional Director Arwin Razo para nga hibaluon naton Lods no di in particularly sa Davao Oriental dalon ini ang water treatment kag ang aton man nga water facility Lods. Ayun. Lodge, aside sa Davao Oriental, ang aton sini nga DSWD-NIR nakapadala na ni isang bulig sa Cebu City kay mas malapit pa gid ini kaysa sa Davao. Ay, isa pa na ina-launch doon sa aton mga pamangkoton ang nabalaan naton abi, for example diriya sa aton sa DSWD Region 6 Cebu City ang aton nga mobile kitchen. So later on Lods no tigwaan naton king nga malabot no ang aton man nga regional director para hibaluon naton ano pagkit ang mga assistance nga ginpalabot halin sa DSWD NIR dito no sa Davao or sa Cebu man Lods. Lodge, aside sa DSWD-NIR, is there an information coming from DSWD Western Visayas nga magapadalaman sila sa kasubong nga bulig sa aton sini nga maapektuhang pamilya? Ang last naton Lods nga interview no may ara kita ginpadala nga family food packs dito no o kaupod ini sang aton nga mobile kitchen. In fact kani Lods padayon no ang pagserbe sang aton man nga mga staff sang mobile kitchen naton halin diri sa DSWD 6 ini no ginapangunahan sang aton man nga Project Development Officer 2 sa idalom sang DRMD sang DSWD 6 si Sir Robert John Hilario. So isa siya Lods sa mga ginpadala dito no sa Cebu kag sa last naton yung interview Lods kay tatlo or duha lang ini ka staff abi halin diri sa DSWD 6 ang ginpadala dito. So kinahanglan sang bulig para no nga magluto. So sa interview naton Lods gina-capacitate diri ang aton nga mga internally displaced persons nga magbulig sa pagluto and at the same time no sa pagserbe sang pagkaon sa pareho Manila nga mga IDP dito sa Cebu. Ayun. Lodge, madamay nga salamat sa imo sini nga balita. Report gikan sa DSWD NIR kag DSWD 6 Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. So yung mga biyanda, bayanihan is alive, no? Bulig-bulig, tingog pwersa ng atong sining nga mga katapos ng DSWD para nga magparabot sa bulig sa atong sining nga makuturan, apektado sa sining pagtayog dito sa Davao Oriental. Oras sa Radyo Pilipinas, it's 9:15 in the morning. Oras sa sining oras mga biyan, maghatag ana kita sa malipot na panundo hanggang sa atong pagpanumbali, pakigahutan na nato ng atong koneksyon sa DOS2 Box. Atong ibaluon ang epekto sa sining mga pagtayog sa Negros Occidental, especially mga biyan na maginabantayan pagkitang Mount Calaon na karon yara sa Alert Level 2. Gigaban pa nga impormasyon pagkatapos lamang siyang pula ka pahanundo. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Manila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling na tanyag ng mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like Pastorarium and the Parisian Life by Juan Luna.
La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, mga manok and farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Anong oras na? Oras ng gumising agad. Dudon, kapila. Anong oras na? Oras na mag-aahon tayo rito sa palayan. Anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:18 na sa aga sa sining oras, kaupod natong si Ma'am Pernie Chanson, Science Research Specialist 1 sa Tibox Kanaon Observatory sa siyudad sa La Carlota. Ma'am Pernie, mayong aga. Ngayong aga, sir, ngayong aga mas mga results. Ma'am Pernie, foremost, kamusta ka mo dira subong sa Negros Occidental? Hello again, sir. Yes, ma'am. Kamusta ka mo so far na, ma'am, subong sa Negros Occidental? Kasunod sa sining mga pagtayog na na-experiencehan in the past few days subong iyang bulan sa Oktubre. Okay, man kami din, sir, no? May mga nabatsagan man, mga area man nga nakapelt ng earthquake na, sir. Ma'am, kaina, we receive an information nga ang syudad sa Cadiz ang nakabatsyag sa pagtayog. Maybe no, ma'am, ano ang detalye sa ni kag ini ba na konektado sa nagluntad nga pagtayog sa Bogo City, Cebu? So, kaina, sir, no, around 1 a.m. May kita na record na isang tectonic na earthquake. Ang location niya na, sir, is in Bogo City, Cebu, Gapon, sir, no? This is a magnitude 5.8. And ang depth niya, sir, is 5 kilometers, sir. So, hindi may mga reported kita ng mga felt or nabatsagan nila ng mga pagtayog sa mga parts of ang Iloilo and Negros Island. I see. Ma'am, ang sa bahin sa Cadiz City around 5 a.m. kay inasang kagahon, hindi bala konektado gid sa Bogo City, Cebu, ma'am? Ayun na, balikan natin si Mama Pernie Chanson, no? Sa aton sining koneksyon mga biyan sa bahin siyang Tibok sa Canlaon Observatory. Ang aton sining pagkuha mga biyan siyang dugang mga detalye may kantanan sa nangina pagtay. Yes, ma'am. Again, ma'am. Kaina, ma'am, nakabatong kita around 5 in the morning. Yes, ma'am. Klaro na, ma'am, aton sining connection, ma'am? Yes, sir, okay na. Yes, ma'am. We receive an information, ma'am, na may ara man sa magnitude 2.8 around 5 in the morning affecting Cadiz City, Negros Occidental, ma'am. Can you confirm this information, ma'am? Yes, sir, yung kaina kasing aga, 5:02 a.m. May ara kita ka magnitude 2.8 na tectonic earthquake ready sa may Cadiz City, no? Sa may 40 kilometer north of the city of Cadiz. So, ang depth niya is 29 kilometer. So, separate nila sila or separating sila dito sa may Bogo nga city na like Cebu. Kasi so di konektado, ma'am, bali separate din siya nga pagtayog. This is not just an aftershock sa nagluntad iya nga pagtayog kaina dito sa Bogo City, Cebu. Yes, sir, medyo malayo ini ang location, sir, sa may Bogo City. Yes, sir. Ma'am, other than this, no, gulay natin maklaruhan, other than tectonic na mga origin, ano pa ang mga posible nga mga origin sa isa ka linog, ma'am? Saka sir, no, isa man ka tayo isang
quake, no? Or tawag natin nga volcanic quake, sir. So, ini ang mga, ini sa mga, sa kung din may mga volcan kita, no? So, ini ang related din sa mga pagbuka sa mga bato sa ilalim sa volcan as a magma or volcanic dust find its way up to the surface. Tapos ma'am, Pearly, kalalo pang dunggit subong, ka asud-asud ma'am sa mga pagtayog naton. We have pagtayog una-una sa Bogo City, Cebu. We have powerful naman na earthquake sa bahin sa Davao Oriental. Kag subong may ara na naman liwat sa Bogo City, Cebu. Is this the first time ma'am na daw ay pahuway ang mga pagtayog naton? Hindi man sir, no? Kay everyday may mga na-record na kita, no? Mga linog sa whole Philippines, no? At least 30 ka mga earthquakes ang ma-record natin everyday, average. So, may mga felt or may mga instrument na naka-abat siya, sir. But for the benefit or for the information sa aton sa inyong mga kauturan, ano ba lang ma'am ang mga masami kabangdanan kung do subong do recently, no? Do ka dalagkuan o kung ka-powerful gig ka mga linog na nagatayog sa pungsod Pilipinas? So, ang mga inisyo na, hindi na unusual sa Philippines. Kaya yara kita sa natawag na Pacific Rim Fire. So, in mga areas, active din natin ng mga faults, ng mga trenches natin, sir, kada natin mga volcanoes, sir. So, everyday may mga earthquakes kita na nare-record. Ma'am, we are also monitoring sa mga map na gina-issue sa PBOX kung sa diin makitaan ang epicenter sa mga pagtayog diri sa aton nga pungsod. Ano ba na ma'am ang kinalain kung ang pagtayog yara mismo nagluntad sa tuma sa kalalawran kag kung ara naman sa duta? So kung sa may dagat ini sir ang location ni sir, no, may possibility kung mabastog ini sir, pwede inyo maka-generate ang tsunami sir, no. So hindi lang ground shaking ang atong hazard, so may aramdat ng tsunami sir na pwede expect kung mabastog ang linog sir sa dagat ang location. But as to the intensity, ma'am, diin bara ang mas mabaskog kung ara mismo sa kadutaan ng epicenter o kung ara sa kadagatan? Depende ini sir sa magnitude or kabastugon sa linog sir, no? Pero kung sino naman ang ilang magnitude, comparing ang sa land and sa sea, kung mas dako ini sir ang sa may ang damage sa may land sir, no? Kaya mas malapit diri ang mga malapit sa mga buildings. Sir, no? Pag mas damo diri ang mga tao diri sir sa may land sir. Let's talk about the risk naman, ma'am, no? Kung kumbaga kung ang pagtayog mabansagan gid sa kadutaan naton, ang aton sini nga masaming inaobra, duct cover and hold nagagawa sa mga building ka naga-observe sa mga certain precautionary measures. Sa bahin sa kadagatan, ma'am, just in case nga may mga pagtayog, ano ba usually ang ato naman nga recommendation, especially sa mga kauturan naton nga yara sa tunga sa baybayon at the time sa linog? Kung sa may kadagatan sir, no, aton nga ay consider na posibleng magka-tsunami sir kung nabasbog ang paglinog sir. So, amo na siya natin sa mga dapat bantayan sir. Ma'am, sa sini naman nga weekend, no, may ara nga nag-circulate nga information sa diin daw ginlinyahan nila, ma'am, no, ang pagtayog in Northern Luzon, in Bogo City, Cebu, and Davao Oriental. No, straight line, ma'am. Kung na-confirm di, ma'am, kung sakto gimaning nga pag-illustrate nila sa nanging pagtayog, ma'am, ano ang explanation diri? So, sir, no, lain-lain yung mga nag-generate ang panglinog nila. Sir, no, lain-lain ng mga fault system, sir, no. So,
sa may Cebu, ang atong nga Bugo Bayport, ang diri sa may Negros Orientales, yung tawag na ito nga sa may trench, sir, no? Sa may Philippine Trench na ito naman ang nag-generate sa pag-iinog. So, hindi sila, sir, konektado, sir. So despite the belonging, kung tanawin mo sa mapa, do ka straight line di man tuod, pero these are different nga mga factors ang resulta sa kunangin rason sa pagtayog nga ini. Yes, sir, nga, sakto na hindi sila pare yung mga sources na generate earthquake generators. Ma'am, while we are not praying for this to happen, pero diri sa aton sa Negros Occidental and including na ang isla Sampanay, ano nga mga fault line ang mahimo nga magdala sa dakogid nga peligro sa aton sini nga mga pumuluyo? Ay fault lang kita diri sir sa may Negros Oriental and sa may Negros Occidental, sir, no? So diri sa may Tuboso to Anlaon City, sir, no? Itong 2012, I think na sa may Negros Oriental na earthquake. So, makikog man ito, sir. So, dila yun ang ating mga fault sa Negros. I see. How about sa Panay, ma'am? Do you have an idea kung ano ang mga fault line diri sa Panay, ma'am? May arakida diri, no? Meaning sa may antique na fault, no? So, dila ang ating sa may Panay Islands. Tapos ma'am, do you have the data, ma'am, kung when ang ulihi nga mga mabaskugid nga linog sa sini nga mga fault lines? So, atong sa Negros, sir, 2012 na itong, sir, no? Negros Oriental earthquake. So, ang ining sa may Panay naman, medyo dugay na, sir, no? Itong magnitude 8, pag nakasikin, 8.2 sa may Panay nga earthquake, sir. I see. Ma'am, ang ini nga mga pagtayog karon sa Davao Oriental, sa Bogo City, Cebu, and somewhere in Northern Luzon, ini ba naman nag-trigger sa atong mga active fault lines diri sa Negros kag sa Panay? Medyo malayo ina, sir, no? So, hindi na maka-affect sa atong mga fault local ang atong mga fault diri, sir, sa Negros, sir. Well, these are natural hazards, ma'am, and we understand, no, nga daw hindi niya beyond the control of human intervention, di ma'am. Pero may may ara ba na, ma'am, sa mga human activities na mahimo nga magpabaskog o kung mag-trigger sa mga pagtayog man sa aton sining nga lugar? Wala, sir, no? Kaya ini nature, ini, sir, no? Wala ini wala mga human intervention, wala yung effect sa kapag lintad sa kanina. Another clarification, ma'am, no? May we know anong epekto sa sining nga mga pagtayog karon sa bahin naman sa bulkan Kanlaon? Regarding kay Kanlaon volcano, no? So wala na effect ang mga linog kay sir, tectonic in origin sila. So si Kanlaon may ara siya nga ininang volcanic plumbing system, no? So, yes. How about, ma'am, wala ka man gila pangamuyo, no? Pero what if maglupok ang Kanlaon? Will this also trigger sa aton sining nga mga tectonic nga mga earthquakes? Wala man, sir, hindi sila konektado sa mga maglulupok sa kabulkan, maka-trigger sa earthquakes. Wala kita data, sir, wala hindi sila konektado. But may we know, ma'am, sa Subong, with this recent earthquake, may mga pagbago man, ma'am, sa activity sa Bulkan Kanlaon. May pagtaas bala sa mga volcanic earthquakes nga na-record sa nasambit na bulkan? Kasi Kanlaon volcano is may mga adlaw ng madamo yung seismicity ng mga parang volcanic quakes na na-record. So, wala ini effect sa itong mga nagluntad ng linog. Kaya before pa man mga linog, may mga taas na daan na activity ni Kanlaon.
Ayun. And ma'am, before I throw the last question, no, ang aton sini nga ginabantayan pagit ang tsunami the moment nga may maglungtad din man nga mga makusog na pagtayo. While we are praying nga mag-intensify pa ang mga pagtayong sa Cebu kag mag-ara sang tsunami alert ma'am nga ipagwa. Ano nga mga areas ma'am ang mahimo nga maapektuhan sini? We'll discover all the coastal communities sa aton sining Western Visayas and Negros Island. Depende ni sir kung din. Ayun. Kaya natin si Mama Pearly sa iya sini nga mga duga nga mga patag. It's good to know mga diyan no, nga may ara kita isang tibok sa kanaon na observatory. Again ma'am, for your explanation no, kung mag-intensify ang pagtayog sa bahin sang Cebu, ano ang posibilidad nga mga kung ano ang mga posible area nga mahimo nga mayara sang tsunami warning? So depende sa may location ng aton na earthquake. No, if the same location within the Bogo City na offshore. So if mabasog ini maka-trigger sa tsunami, posible ini na diri sa may within that Cebu, no? Cebu and diri sa may Leyte, sir, no? Pwede na some part siguro di sa Panay Islands. I see. Lastly, ma'am, ang imo sini nga mga mensahe, panugyan, recommendation sa atong sini nga mga lokal nga panguluhan or LGUs at the same time sa tanan nga mga tagparamaki naton subong nga aga. Hindi na ni bago sa Philippines ang mga linog, no, itong sa atong location within the Pacific Ring of Fire. So hindi natin ni mapunggan ang pagluntad sa mga paglinog pag-ining mga volcanic events naton. So ang atong nanggit na panugyan is intensify natin ang atong preparedness, no? Prepare kita when these mga events happen. Ayun. Ma'am Pearly, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, ma'am, madamo nga salamat. Stay safe kag padayon. Thank you, Mr. And may sa tama. There you have it, mga biyans, Ma'am Pearly Shanson, ang atong sining Science Research Specialist Wanda sa bayan siyang PBOX Canlaon Observatory. So, ang mga pagtayog mga biyans sa Bogo City, kaina sang kadahon, wala ini siyang epekto no, sa o kung koneksyon sa nanging pagtayog sa syudad sang Cadiz, magnitude 2.3 nga linog, kaina mga biyan sa alas 5 sa kadahon sa Cadiz City. So ang aton sini nga mga kauturan ginapaalinton man nga wala siyang epekto ay isang correct mga biyan, it's magnitude 2.8 nga linog ang nag-igo sa Cadiz City kaina sang aga. No intensities nga ginpagwa ang aton sini iyang PVOX. Sa aton sini nga mga kulturan ginatad man sang PVOX mga biyan nga wala sang koneksyon o kung wala gid sang direktang epekto ang mga pagtayog sa Bogo City, Cebu, sa Davao Oriental and even sa Cadiz City sa karon nga mga aktibidad sang Vulcan Canlaon. Ang explanation sa aton sini nga PVOX na may kaugalingon iya nga mga kumbaga stressors o kung ang mga factors nga naga-trigger sang paghulag sa aton sining Vulcan Canlaon kag subong man sa mga tectonic nga naga-apekto sa aton sining nga mga kadutaan nga masami nga ginaluntaran sang sini iyang linog ang aton sining Bogo City, Cebu kag ang aton sining Davao Oriental. Pagkapisar nga makita naton sa mga picture nga naga-circulate sa social media. Ito isa lang ka tadlong nga linya no ang linog sa bahin sa Northern Luzon, ang linog sa Cebu, ang linog sa Davao Oriental, which happened mga biyan in the span of siguro wala pa gali 20 days. Clarify sa PVOX sa Canlaon nga wala inisang koneksyon sa isa kag isa. As emphasized by Ma'am Pearly kaina,
Ang mga pagtayog nga ini are somehow expected na sa aton siniya nga function. Pero subong medyo nahatagan lang gid emphasis medyo nagbulubas ko gid nag-cross ang pila ka mga death sa bahin sang Cebu kag sa bahin sang Davao Oriental. Matag sini nga expected na because we belong to the Pacific Ring of Fire. Mo sa mga active volcanoes at the same time sa mga active fault lines diri sa aton iyang pungsod including man sa iban pa nga mga pungsod within the Pacific region. Kag bangod nga mga natural calamities ang lino natagban sa PBOX nga wala sa mga human intervention posible mag-trigger sa mga pagtayog ngayon. Ibang gina-associate nga di ba bangod kuno sa mga ginapatuman nga mga ginatukod nga mga building mga ginaobra nga mga missiles ang basang PBOX sang human intervention nag-trigger sang sining nga mga pagtayo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:38 sa aga. Pinatuwa taman nga malabot mga biyan nato nga koleksyon sa bahin sa Negros Occidental PGRMO. Kapag nga hibaloon mga biyan ang mga latest nga mga update or development sa bahin sa Negros Occidental. Particularly mga biyan sa mga area nga nagsuspende sa klase kag trabaho subong iyang adlaw sang Lunes. Di sa nagligad sa pagtayog sa Davao Oriental. Ilaman ka mga LGU sa Negros Occidental, especially ang Bacolod mga biyan. Gilayon nga nag-anunsyo sa suspension of classes. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 5 o alas 9:39 na sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik dugang ang mga updates gikan sa aton sining mga nanoytuhan nga ahensya sa gobyerno aton sining igapatpat sa inyo hindi kagiban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Anong oras na? Oras ng gumising anak. Dudong, kapilot. Anong oras na? Oras na mag-ahang tayo rito sa palayan. Anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. Anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of its ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga swak sa bulsa at panglasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tayo ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became
became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick, or pakunaning. In these times of frugality and austerity, laman siyang ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Sana'y tinaki ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng masustansyang vitamin A panlaban sa infeksyon para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pagpabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pag-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Hidalgo Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floral clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta, nawala. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building, at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilang pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about our life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:45 na sa aga sa Gapon, nagapamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita, Issue, kag iban pa. Naglawas sa mga pagtayog sa nagligay nga simana ang inunod man sang balita. Ang ining natabong mabiyan nga aksidente sa bahin sang Molo. Tapos nga na stroke o ina-atake sa stroke ang isa ka driver sa modernized jeepney. Ang usin mabiyan di balo naton ang mga mensahe sa pila ka mga opisyal sa syudad. Konsihal Saldivar may aras na ginadusok plano mga biyan para masiguro ang safety man sa aton sining mga commuter ang subuman sa mga driver kag mga konduktor nagabiyahe diri sa aton nga mga dalanon. Dulong sa aton ang detalye sa balita, kuhaon naton ang live
Report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Jake, good morning. Ginarekomenda ni City Councilor Alan Saldivar, Chairman ng Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod sa mga Transport Association kag Subukan Transport Cooperative ang pagpaidalom sa ilang mga driver kag mga employees. Dapat priority gid ang mga driver sa pagpaidalom sa medical check-up para mahibaluan ang ilang sini nga kondisyon, kung sila fit to work o kung ano ang kahimtangan sa ilang sini nga ikayong lawas, para malikawan ang anuman nga mga aksidente sa dalan, especially nga ara sila sa pagserbisyo sa aton mga commuters bilang public utility vehicles. Ini kasunod sa natabo nga aksidente sa nadigad nga simana dira sa may isa ka gasoline station sa distrito sa Molo, sa diin isa ka driver sa modernized jeep ang nawad-an sang control sa iya nga manobela, kag imbis nga sa higad sang dalan ginarado ya jeep ang gasolinahan dira sa may distrito sa Molo. Maayo lang kay wala sang madamo ang mga salakyan sa natabuan atong aksidente, kag wala man gid sang naipit apang ang iyang salakyan naguba gid no na nawasak ini, kag nagtugas ang pagkaalarma kagakulba sa pila ka mga pasahero. Ugaling na tulupang dan gali nga tong driver sa una nasugid suspetsahan nga natuyo o posible may mechanical problem ang salakyan apang nadiskubrihan nga ini siya gali kag santo sa konfirmasyon sa kooperatiba sa diin ini siya nagabiyahe naging atake siya sang stroke. Ti magamo sila ang ining insidente suno kay Kagawad Saldivar dapat mangin mitsa no sa iban pa nga mga transport association nga seryosohon gid ang pagpa-check up pag-ibalo sa ila sining driver nga dapat in good condition sila, hindi nga grabe gali pulaw mo wala ka kapamahaw tapos or hubog ka under the influence of liquor ka or may hangover ka, tanan nga mga kondisyon na makaapekto sa imo siniya nga ikaayong lawas kag pag-perform mo as driver dapat ma-consider ini no. So it's a matter of discipline, pero mas maayo gid kung consistent suno kay Kagawad Saldivar ang mga transport association sa pag-remind sa ilang mga driver na magpa-check up halimbawa once a month or twice a month, kundi indira nga mga accredited man nila mga partners nila nga mga clinic, pwede nila ma-maximize ang PhilHealth, ang mga libre nga mga services suno sa kay Kagawad Saldivar para nga masiguro ang aton sini nga mga commuters. Pabati na to ng kakabahin sa interview no sa kay City Councilor Alan Saldivar ang chairman sa Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod. Ang driver na doon sa isang transport na mo ng ISG no ginatake no nakang iya ito ang buwan nagabay na alugi mga unas nila ang kabuhay no. So this is an eye-opener for us na dapat siguro ang mga transport association kailangan makalaki or mandatory no tanda sa regular check-up at check-up sa ilang mga drivers no. Kaya we cannot help kung nakikot ka wala sa ilang pinimoras wala sa ilang pinili na lugar. So siguro it's about time na nag-aaral para tutupan medical attention ang medical doctors sa ato ng mga drivers doon sa ilang mga transport operators na makapagpag sa medical check-up para sa ila. Kagang gobyerno, ready man no, sa pagpuyog sila. Hindi may ginahatagan kita ng mga medical attention or medical services na libre. Pagi sa atipan, ang yakap sa PhilHealth, no? They can avail it for free. So, we might as well put that into writing siguro, urging our transport operators to conduct regular medical check-up para sa ilang mga drivers. Nasabi mo sir, yung medyo nakapag-alarming, away on duty, kita natin sa lakyan, ginatake isang mga bagay-sakit. Alam mo, sa mga factors na ginakonsider natin, subong isa na dira, ang init ng panahon, ang stress nung natuga, pilay sa ka-driver, kasi may ara sila sa boundary ng mga ginatakas. So, probably, double time ilang oras, and wala man takabayo, kasi kung hindi man kakamahaw or stress na kikaayos sa trabaho. So, ginakonsider natin ang mga factors para ma-prevent natin
Others should have mandatory in urging our transport operators to conduct regular medical check-up para sa ilang mga drivers. Nabatian si City Councilor Alan Saldivar, chairman sa National Committee on Health sa Sangguniang Panglungsod. Jeep kagina no sa first part sang namuno nahandal ni Councilor Saldivar na daw napatay gali no ang isa ka siklista nga namungguan sang sining modernized jeep sa first part sang iya sining interview jeep. So ti na masubo-subo ina no nga may nasalakay sa gali. Isang ustugid man kami impormasyon nga prior sa pagbunggo niya sa gasolinahan may nagalasa siya nga siklista no. So amoy nang panugyan sa aton siniya nga konsehal kag sa session sa Sangguniang Panglungsod suno sa iya nga plano niya magpatigayon sa privilege speech kag posible nga magduso sa isa ka resolusyon nga naga-remind o naga-hinyo sa mga transport co-op nga i-checkyaron nila hindi nila pagpabayaan kitay mga drivers kisa nila bisan pa nga okay ang kondisyon mo pero dapat may regular ang checking maayo ang kondisyon mo kag sa hindi dapat maging mandatory ang pagsikyar sa mga drivers naton nga naga-operate sang di pasahero ko sa lakyan naton kay part sang modernization program. Dako gid nga bagay ang ila sini ara gid sila abaga ang safety sa aton sini nga mga pasahero, estudyante, mga workers, commuters naton nga nagasalik kay nagadepende sa pag-drive sa aton sini nga mga driver sa ila sila mga jeep project. Ayun. By making it mandatory dyan, na-mention bala kung may ipasar na ordinansa ang atong sininga syudad para mapigitan ang mga operators o mga kooperatiba nga ini nga magahiwat gid sa regular check-up sa ila sining mga drivers. So ginatun-an ina sa aton siniya nga konsehal kay sa Miyerkules ang ila sini nga sesyon kag sa sina nga adlaw i-compile ni Councilor Alan Saldivar ang tanan nila nga mga reports, pag-review sa mga datos kag makabulig man sa ila no siguro may mga pangayoon man sila nga mga data sa mga kooperatiba sa estado sa ila sining mga drivers damo kada consideration ang edad sang driver ang mga environmental factors usuno kay Councilor Saldivar no ang init sang panahon ang stress kay may ginalagas sila nga mga boundaries kung isa iban wala ka panyaga or ano ti kung immunocompromised ka no malipat ka may maintenance ka gali naglingin ulo mo, may high blood ka, na-paralyze ang imo ka, posible gid mag-lead no, sa kasubong ng mga insidente. So dako gid ni nga eye-opener, kay ti na pamatud-an pagigiban sa CCTV sa sulod sang jeep ang pag-collapse ng driver prior sa sini nga pagka pagkalipong niya ang iya nga kamot wala na iya nagauyat sa manibela. Kagabay ba dyan, ma-verify man. Kasi aside sa na-mention mo kayo ng mga factors, isa man sa mga nakita nato nung nabasahan sa mga comment section, may kantanan sa sininga balita, may mga driver kuno. This is subject for verification. Nga tamaan gid ka overwork. May araw na kaagahon ang duty, gabi na ang gwa. Kaya ang shifting bala dyan, di mapulaw pa kung kaisa. Tapos pagkasunod nga shift o kaagahon naman ang iya sining schedule. Di sa part sa atong ni LTFRB kag LTO no, may regular inspection gid na. May ara gani surprise drug testing sa aton sini nga mga drivers nga mga intervention sa aton sini nga nagkalain-lain nga government agencies, LTO, LTFRB sa pag sikyar sa ila no, may mga breath analyzer na ina para monitor ang alcohol level sa isa ka driver kag madamo pa. So kung tan-aw nato ni public utility vehicle nagda-drive sang bus, taxi, mga TNVS, motorsiklo, amo nang gusto ni Kagawad Saldivar nga mangin kabilugan no, hindi lang jeep kundi pati mga todas, mga tricycle drivers dapat i-secure gid ang kondisyon sa aton sila mga driver para nga hindi na masulit ang kasubong nga insidente. Kung modernized jeep ka, siyempre damo na yung pasero, may katinindog pa na mo. So may video ganit jeep ka, siyempre kasulinahan ang nabungguan
kung hindi sa the barrier nga protection sang ginagwaan gina sang gasolina, may tendency nga kung wala ato na sa lakay ang tangke. Kag may mga fire ignition sa makina o kung saan man ng mga pag scratch abi na sang metal to metal, no? Simple mag-trigger sang kalayo sa sulod sang gasoline station kati tama ka delikado kag pinakaginlikawan amo na nga pagkabunggo sa to jet may una yan na nagrumpat sa bintana nagalagi sang sa main door kay kinulbaan sila kaya ang natod na nga modernized jeep medyo hindi na yan mabuksan ng iyong bintana so kung diin ka magsulod dira ka man magwa so may mga videos nga amusina no nakuhaan nga naglinokso ang pila ka mga pasahero sa bintana nagagi siguro may ara sang open may mga exit na sa may mga secret exit na sa likod sa modernized jeep na pwede maagyan sang mga pasahero so muna nga naging dako ini nga balita sa niligan nga semana kag tagaan sa atensyon sa ato sa City Council. Jen, maraming salamat sa imo sini nga balita. Muli mo naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Abel, wala kita sa oras na nabilin sa ato sining pagpahalaga diri na bilang mangkutob atong edisyon sa mga daw sa Lunes, Oktubre 13, 2025. Sa nalagi lamang sa akong mga katuwang technical, Engineer Roy, Louie K. Pang sa studio, kami sa Rosa Jones Otero sa transmitter. Barbarang inyo ng balita, kag alagad JP Harbas, maraming salamat sa inyong pagpamati, maayong aga Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.